Welcome to my vlog! For today's video, gagawa po ako ng recycled na dinner. Okay, ano ba yung recycled na dinner na gagawin ko? Okay, remember po, we had party over the weekend. At syempre, meron ding mga natirang mga pagkain. At kailangan nating i-recycle to. Sayang naman kung matatapon lang. So, ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po i-recycled ito pong leftover na pagkain over the weekend nung nag-party kami. Okay, ito nakalagay na sa mga lalagyan nitong leftover na roast beef. Okay, ang gagawin ko po ngayon dito sa roast beef na to, i-slice ko po siya ng maliliit at iluluto ko po siya with ampalaya. So, ang mangyayari ngayon, ampalaya con roast beef. Okay, so, hintayin nyo po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito lulutuin at I'm sure lahat po ay makakasunod or I know that everything can follow dahil napakadali po naman itong lutuin. Dahil unang-una, luto na ang roast beef. At kailangan na lang po natin na gawin ang remaining ingredients natin, which is the ampalaya or what we call bitter melon. Sa ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin aalisin ang pait ng bitter melon. At alam ko in my previous videos na nagluto po ako ng bitter melon, na ipakita ko na po sa inyo kung paano ko po inaalis ang pait ng bitter melon. Pero, just a refresher for everyone at doon po sa mga bago dito sa aking YouTube channel, ipapakita ko po sa inyo kung paano po matatanggal ang pait ng ating bitter melon. So, hintayin nyo po. Okay, so kumukulo na po ang ating tubig. Ito po ang bitter melon na hiniwa-hiwa ko na po. Ilalagay na po natin ang bitter melon po dito sa kumukulong tubig. Ang dami po, ano? Ang daming bitter melon. This is about 4 big pieces of bitter melon. Hayaan lang po natin itong bitter melon to sit in this boiling water for about 5 minutes. Okay, so kumukulo na to. It actually sits there for about 5 minutes. I will turn off the heat and I will drain the bitter melon. At mag-start na tayo ng ating mga susunod na mga ingredients. Our next step, syempre, isosaute natin ang ating garlic and onion sa olive oil. Lalagyan ko na po siya ng garlic. Siyempre, alam naman ninyo, marami kaming maglagay ng garlic at paborito talaga ng pamilya ko maraming garlic. Kasi, alam na ninyo, merong health benefits ang garlic. I always make sure I put a generous amount of garlic sa mga niluluto ko. Kasi nga, unang-una yung health benefits ng garlic talaga sa ating katawan ay napakaganda po ng garlic. Ipapa-brown lang po natin ng konti ang ating garlic. So, lumabas na yung aroma ng garlic, napakabango ng garlic, followed by onion. Medyo lulutuin lang po natin ng ating onion. Okay, so ngayon po, ang ilalagay ko na ay ang ating roast beef. Hiniwa-hiwa ko na po ng maliliit yung roast beef. Ito po yung leftover
sa aming party nung weekend. Okay, so syempre, i-recycle natin ngayon to. Napakadali po, ano. Ayaw naman natin magsayang ng pagkain. Kaya pagka meron po kayong handaan at meron kayong mga natirang pagkain, eh syempre ayaw ninyong kainin ulit yung mga natira ninyong pagkain. At ayaw din naman nating itapon ang mga leftover food natin. Mag-iisip tayo ng paraan kung paano po natin i-recycle, magagamit natin, makakain ulit natin ang ating mga handa in a different way. Lalagyan ko po siya ng low sodium soy sauce. Alam naman natin na ang roast beef natin ay luto na po. Pero ang gagawin ko po ngayon, syempre tatakpan ko po siya muna. Isi-simmer po natin for about 5 minutes. Okay, tignan natin ang ating niluluto. Na-simmer ko na yan ng 5 minutes. Ilalagay na po ang ating ampalaya. I just lowered the heat. Ihahalo po natin ang ampalaya po natin. Napakadami po nating ampalaya ngayon. Hahaluin ko lamang po ang ating roast beef sa ampalaya. Incorporate po ang roast beef sa ampalaya po natin. O hindi ho ba't walang nasayang na pagkain? Kasi syempre, no, itong roast beef na to, ito yung handa namin over the weekend. At ayaw naman namin, syempre, minsan nakakasawa rin. Kinain mo na ng weekend, tapos kakainin mo pa the next day. And then a day after that, yung pa rin nakakainin mo. At minsan nagsasawa din naman tayo. Kaya ang gagawin po, parati po nating iisipin kung paano po natin marirecycled ang ating mga leftover foods. Parati tayong iisip ng paraan at parating may paraan kung paano po marirecycled ang ating mga leftover foods. Okay, so ayan po ang ating hinalo ko na po, mabuti, pero simmer lang po natin for another 5 minutes. Okay, check na po natin ang ating niluluto. Pwede na to. I will turn off the heat. At taste test na. Magti-taste test po ako. Taste test na tayo. Itong aking nilutong ampalaya con roast beef. Okay, alam naman ninyo na yung roast beef po, yung po yung luto na at leftover po sa aming party during the weekend. So, ayan, nilagyan ko ng meat at ng ampalaya. Ayan po siya. Wow, napakasarap po niya. At alam niyo po ba yung ampalaya? Hindi po siya masyadong mapait. Siyempre, kailangan naman din ng konting-konting pait ang ampalaya. Kasi kung wala naman yung pait totally, parang hindi na ampalaya yung kinakain natin, di ba? Kasi parang wala na rin siyang lasa. So, what's the use of cooking ampalaya kung wala na rin yung pait? Kasi yung pait na yan ang nagbibigay po
ng health benefits sa atin. Pero sa ginawa ko pong process na pinakuluan ko po muna yung ampalaya at inalis ko po yung para maalis po yung pait, talagang nakatulong po talaga at natanggal naman po ang pait. Pero, syempre may konting-konti pa rin. Yun nga, katulad na sabi ko, hindi siya ampalaya kung wala siyang pait, kahit kaunti. Napakasarap po at hindi na sayang ang ating leftover food. Hindi ba? At nandun pa rin yung crunchiness ng ampalaya kahit na pinakuluan ko po siya sa water, nandun pa rin yung talagang pagka-crunchy ng ampalaya. Hindi po siya na-overcook. Masarap po siya talaga. So, hindi nasayang ang roast beef na leftover. At ito na recycled ko using ampalaya. So, ganun nga, syempre, alam naman ninyo, ayaw po nating mag-aksaya ng pagkain. Ayaw po nating magtapon ng pagkain sa mahal po ng mga bilihin ngayon. Kailangan po tayong lahat ay nagtitipid talaga. Yung mga leftover natin dyan, wag po nating basta-basta itatapon. Makakaisip at makakaisip tayo ng pwede nating gawin sa mga leftover foods natin. Okay, so, isang subo na lang. At talaga naman sasabihin ko na napakasarap po nitong recipe na to. At dahil hindi naman dahil sa niluto ko, pero honestly, talagang masarap po. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong panonood. At don't forget to subscribe to my YouTube channel. Click like, comment, and share this video. Para naman po, may share din po natin ang kaunting knowledge na nalalaman ko sa pagluluto. Paano po natin i-recycled ang mga leftover food natin. Simpleng recycled na alam kong ginagawa din po ninyo. Pero syempre, gusto ko rin pong i-share sa inyo. Ito pong ginawa ko sa leftover food namin over the weekend. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. See you guys later. Bye!